Former Golden State champion pumirma sa Los Angeles Lakers. Joel Embiid gustong maglaro sa Knicks. At nagdang party sa pagitan sa laban ng Los Angeles Lakers at ng Phoenix Suns. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, Curry 10, mabibili lamang sa halagang 2,100 pesos. I-click ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tfen.com for more quality shoes. Mukhang pipirma na ang Los Angeles Lakers ng dating player ng Golden State Warriors. Ayon kay Chris Haynes ng Bleacher Report at NBA on TNT, inanunsyo na ang balitang ito. Bibigyan na ng kontrata ng Lakers ang dating player ng Golden State Warriors na si Kendary Witherspoon. Ngayong tapos na ang preseason ng NBA, nagkakaroon na ng huling tingin ang mga koponan sa iba't ibang mga player bago nila opisyal na itatakda ang mga manlalaro para sa opening night. Dahil sa pinalawak na training camp rosters, mas may kalayaan ang mga koponan na magdala ng mga karagdagang player sa kanilang mga kampo at tila ganoon ang plano ng Los Angeles sa pagkuha kay Witherspoon. Si Witherspoon ay naglaro ng 11 games para sa Warriors noong 2021-2022 season na siya ring taon na nanalo ng kampyonato. Kaya't siya technically ay isang NBA champion kahit hindi siya naglaro sa postseason para sa Golden State Warriors. Sa kanyang 42 games sa NBA, naglaro si Witherspoon para sa Warriors at San Antonio Spurs. Siya ay kinuha bilang pang-49 sa pangkalahatan ng mga Spurs noong 2019. Subalit, hindi pa niya nahanap ang matagumpay na karera sa NBA. Ngunit mayroon siyang isa pang pagkakataon kasama ang Lakers. Malamang na mawalan siya ng kontrata mula sa Lakers at posibleng sumali sa kanilang G League affiliate. Ngunit magandang oportunidad pa rin ito para sa dating second round pick na mapapanood ang kanyang kakayahan. Tulad ng nabanggit kanina, karaniwan na para sa mga koponan na magpirma ng mga player tuwing malapit nang matapos ang preseason habang sila'y nagdedesisyon kung sino ang ilalagay nila sa huling mga pwesto sa roster nila sa NBA at G League. Sa ibang balita naman mga kaibigan, mas lalong nag-iinit ang usap-usapan tungkol kay Joel Embiid na maaaring mapunta sa New York Knicks habang lumalala ang kaguluhan sa Philadelphia matapos ang sunod-sunod na pag-alis ng mga basketball stars mula sa 76ers. Tila si Joel Embiid na rin ang sumusunod na magpapalabas ng tiket papalabas ng kanilang lungsod. Habang lumalaki ang tensyon sa Philadelphia, may mga chismis na kumakalat na maaaring maengganyo sa Embiid sa ideya ng pagtakbo para sa titulo kasama ang New York Knicks. May mga usap-usapan sa buong liga na gusto raw ni Embiid na pumunta sa New York. Ayon kay Chris Broussard, hindi niya ito aaminin ng bukas-bukas dahil ayaw niyang magkaroon ng sama ng loob mula sa mga taga-Philly. Pero may mga chismis na naglalabasan na tila ba't itinutok niya ang kanyang mga mata sa Knicks. Si Embiid, isang veteranong may 7 years of experience na sa NBA, ay nagpakita ng lubos na katapatan sa 76ers hanggang sa ngayon at nakakagulat na tahimik siya sa kanyang pagtatalo kay James Harden. Pero kung magiging pangalawang beses na palpak ang season na ito, maaaring pilitin niya na repasuhin ang kanyang mga prioridad. Pati na rin ang kakayahan ng 76ers na magwagi ng kampyonato. Sa malinaw na paraan, handang magbigay ng alok ang Knicks sakaling magkaroon siya ng pagkakataon. Samantala, sa New York, ang Knicks ay nag-iipon ng kanilang mga ari-arian habang naghihintay ng isang star. Hanggang ngayon, sa tulong ni Jalen Brunson at Julius Randle, RJ Barrett at Mitchell Robinson, nagawa ng New York na makipagsabayan bilang isang koponan na nasa gitna ng antas sa East at nakarating pa sa conference semifinals noong nakaraang season. Pero kung si Joel Embiid ay makakasama nila, maaaring maging tunay na kalaban ang Knicks. Bilang kampiyon na MVP ng NBA, sinurpresa ni Embiid ang buong mundo noong nakaraang season matapos mag-average ng 33.1 points, 10.2 rebounds at 4.2 assists bawat laro sa 54.8% na shooting. Sa mga numerong ito, malinaw na may kakayahan sa Embiid na magdala ng koponan tungo sa kampyonato.
Pero matapos ang ilang pagtatangkang nabigo sa Philly, maaring mas maganda para sa kanya na mapunta sa Knicks sa halip na patuloy na subukan ang kanyang swerte sa isang kupunang hindi makakakuha ng tamang timplado. Ang oras ay nagmamadali na para sa 76ers. Si Daryl Morey ay gumawa ng kanyang makakaya upang panatilihing magkakasama ang kanyang kupunan. Ngunit inamin na ni James Harden na hindi na maaring maayos ang kanilang ugnayan. Ngayon, ang tanging pag-asa ay sa mabilisang paglutas habang papalapit na ang bagong season ng NBA. Kung wala ng kumpirmasyon mula kay James, titingin ang kupunan kay Maxey, Tobias Harris at iba pa para punan ang mga kakulangan at itaguyod ang kanilang pangarap na maging kampyon. Tungkol kay Embiid naman, tanging siya lang ang nakakaalam kung gaano pa siya magtsatsaga sa ganitong sitwasyon. Pero walang sino man ang makasisisi kung siya'y maguluhan sa kaganapang ito. Sa kasalukuyan, sa ilalim pa ng kontrata hanggang 2027, mayroon pa rin sana ang 76ers na oras upang maayos ang magulo nilang sitwasyon. Ngunit mahirap nang makabangon matapos mawala ang dalawang all-star sa loob ng 3 season. Ang mahalaga sa kanila ngayon ay panatilihing masaya sa Embiid sa lahat ng pagkakataon dahil maraming kupunan kasama na ang Knicks na handang kumuha sa kanya sakaling magdesisyon siyang maghanap ng iba pang mga kupunan. Malinaw na nakasalalay sa outcome ng season ang kinabukasan ng kupunan ng 76ers, ni Embiid at ng NBA mismo. At ito ay magiging interesante na makita kung paano ito magkakaroon ng resolusyon sa huli. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Napakainit na ng ating mga basketball updates. Panalo ang Phoenix Suns kontra Los Angeles Lakers sa score na 123-100. Pinangunahan nitong ni Kevin Durant ang scoring para sa Phoenix na siyang nakapagtapos ng 21 points. Sa kabila sa naglaro lamang ito sa loob ng 17 minutes. Tumulong rin itong si Yuta Watanabe na mayroong 12 points sa loob ng 15 minutes. Sa labang ito, hindi naglaro itong si Devin Booker at Bradley Beal. Bol na mayroong 6 points. Kabilang na nga rin dito ang isang dakdak na ito. Itong si LeBron James ang nanguna para sa Lakers na mayroong 19 points sa loob ng 22 minutes na paglalaro. Dumagdag rin itong si Anthony Davis. Na mayroong 15 points. Austin Reeves na mayroong 14 points sa loob ng 23 minutes. Nangyari rin sa laban mga kaibigan na napatayo itong si Anthony Davis at LeBron James sa kanilang kinauupuan. Sa panahong dinakdakan nga nitong ni Colin Castleton, itong si Bol. Bounced around the league a little bit. There's Darvin with the pass all the way to throw it down. Nobody picked up the ball. I keep coming up with all these rules for the preseason as we look at Castleton going the distance. Siya ay nakapagtapos ng 9 points sa labang ito. Kung ikaw ay bago pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video na ito sa lahat ng inyong mga kaibigan. Maraming salamat. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.